Hello mga ka-founder, mga bro and sis. Welcome po sa aking YouTube channel. Please like and subscribe. At huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Shoutout po pala sa inyong lahat, sa aking mga followers at sa aking mga subscribers, at yung mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na. At shoutout din po pala sa mga kababata ko sa Lower Bikutan, Taguig, ang mga batang 90s na katulad ko, Bitchay the family, at sa akin lahat ng mga kaibigan dyan, shoutout din sa inyong lahat. Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ang pag-uusapan natin guys, ito yung panahon na ang Pilipinas ay kinakatakutan pa, lalong-lalo na sa buong Asia. Bakit tayo kinakatakutan nun? Dahil sa ang ating mga gamit na pandigma, gamit ng ating mga kasundaluhan o sandatahang lakas ng Pilipinas ay masyadong advanced kaysa sa kanila. Tayo lang ang may mga ganong gamit pandigma sa buong Asia. Ito ay yung panahon ng ating former President Ferdinand Marcos Sr. o si Apong Lakay. Ito yung panahon na mamamangha ka talaga na ang AFP pala natin noon ay napakalakas ng sobra at ang mga gamit natin ay hindi basta-basta at meron pa tayong kauna-unahan sa Asia na nakapag-imbento ng missiles. Yung missile na yan ay tinatawag na Bongbong 1 at ang isa ay ang missile na ang pinangalanan ding Santa Barbara. Napakagaling, di ba guys? Nakakalain nyo ba ang isang bansang namulatan ko ng 90s na napakahirap na bansa at nakakaawa, ultimo mga sundalo natin nakakaawa ang kanilang mga baril, mga sandata, ay isa pa lang dating napakalakas na bansa at isa pa lang dating na may pinakamalakas na sandatahan sa buong Asia. Nakakamangha, di ba? Nagawa ito ni Apong Lakay sa kanyang panahon. Bakit nga ba nung matapos ang People Power 1 o EDSA 1 Rebellion, na hindi ko tinatawag na People Power, tinatawag na EDSA Rebellion dahil sa pagnanakaw nila ng pwesto sa totoong nanalo at sa totoong presidente ng Pilipinas. Bakit nawala itong mga ito? Yung mga, halimbawa natin, bakit nawala at tinigil ang programa tungkol sa missiles? Bakit nawala ang programa tungkol sa dinidevelop na Typhoon rocket na kauna-unahan sana sa buong Asia o sa buong mundo? Bakit nawala yun? At yung mga barko na naipundar sa panahon ni former President Marcos Sr. ay nawala na rin ng parang bula. Ano ba ang ginawa nila sa bansa natin? At tayo nagsimula sa pinakamalakas sa buong Asia ay naging pinakahuli at pinakamahinang bansa, lalong-lalo na sa larangan ng mga gamit pandigma. Hindi ko rin alam kung anong ginawa nila doon. Pero kayo guys, tingin ko nahuhulaan nyo kung paano nila sinipsip ang katas ng buong Pilipinas mula nung mapalitan sa pagka-presidente si former President Marcos Sr. Ultimo yung mga bagay na dapat na magdidepensa sa atin, mga kagamitan natin ay nawala na lang. At yung iba ay nabulok na lang. At yung iba ay makikita mo na lang sa mga museum ngayon. Pero ito guys, sa aking pag-research ay nakakuha ko ng mga ilang litrato at mga pangalan ng mga barkong yun. At ipapanood ko sa inyo kung gaano tayo kalakas ng panahon na yun. Sabi nga nila, talagang kinakatakutan ng Pilipinas. Meron tayo nung attack helicopter. Saka makikita nyo na, hindi lang isa, kundi napakaraming attack helicopter. Meron din tayo nung na F-5A Freedom Fighter aircraft were also used by the very famous Blue Diamond Aerobatic Team in 1968. Diba? Meron tayo niyan. Meron din tayong during the Marcos regime, the Philippines acquired 35 units of both 5.8 Crusader in 1977.
May F-8 Crusader tayo. Ito yung mga eroplano na pinaka-advance nung panahon na yon, 1977. Tayong unang-una rito sa Asia. Kasabayan natin nun ng mga Germany, USA, sa pagka-advance ng ating mga weapon. Meron din tayo dun Crusader na tinatawag na branch in the Philippines, USA. Dalawang parang jet fighter yung Crusader na yon. At meron din tayong the Philippines was the first to have a mission in Asia with Gatling gun. Meron tayong Gatling gun nun. At meron tayo ng mga barko na tinatawag na BRP, Negros Oriental. Mga warship po yan. At isang BRP, Nueva Vizcaya. Dalawa. At tinatawag din ang isa, ang BRB, Negros Oriental. Yan po yung mga pangalan ng mga barko natin pandigma nun. At meron tayong RPS Samar. Lahat to nag-end, ending without no news. Wala. Hindi alam kung saan napunta. Mula nang napalitan at pumalit na mga yellow garbage sa ating gobyerno, nawala nang lahat yan. Ano kayang ginawa nila dyan? Kinalakal nila? O pinadala sa junk shop? Sayang naman. Nasayang lahat ng pagod ni Apong Lakay. Nasayang sa ang pag-modernize niya sa ating Armed Forces of the Philippines na binasura lang ng mga halimaw na pumalit sa ating gobyerno. Meron pa tayong BRP, Datus and RPS Samar. Barko din po yun. At meron tayong called RPS Zambales and RPS Zamboanga del Norte. Mga barko din po yan. Wala na po lahat halos kayo yan. Baka wala na kayo makikita. Sa litrato na lang. Ito pakikita ko sa inyo lahat mamaya. At meron din tayong RPS Davao del Sur. Barko din po yan. At ang kakambal niya, ang RPS Davao del Norte. At noong 1979, meron tayong BRP Francisco Dagonoy. Isa rin po yung barko. At meron din tayo ng BRB Andres Bonifacio and Gregorio del Pilar. Yun ang pinaka-advance na barko nung panahon na yun. Ng 1979. At meron din tayo ng Air Force Helicopter and Navy ship in the Venus sunk hoping to find survivor. Yun po, meron tayo ng barko na nakakapag-landing sa kanya yung mga helicopter aircraft. Para siyang aircraft carrier nung panahon na yun. At yung ating BRB Andres Bonifacio na fighting ship na warship natin ay nagtataglay siya noon ng heavy chain guns. Yung machine guns na malalaki ang bala. Heavy chains gun na pwedeng-pwede talaga sa bakbakan. At ang kauna-unahan sa Asia, nagkaroon tayong barko na RPS Hospital Ship ng Tulungan. Yan po ang pangalan ng ating barko nun. Isang malaking barko na hospital ship. Kung naalala nyo nung panahon na nagkaroon po ng Yolanda sa atin sa Pilipinas, di ba may dumating na ship na barko rito, hospital ship na galing China? Meron tayong ganun sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Pero, katulad ng ulitin ko naman sinabi ko, nung umupo na yung mga dilawan, nawala na po lahat yan. Pati yung hospital ship, wala na. Meron din tayong 26 amphibious warfare vessel. Meron po tayo niyan, 26 piraso. At meron tayong BRB, isa rin pong barko, Dato Sikatura. At meron tayong BRB, Dato Kalantiao. Barko din po yan. Diba? Lakas ng Navy natin ng panahon na yon. Hindi tayo pwedeng ibuli ng China nun. Takot sila sa atin.
Kayang-kaya natin ipagtanggol ang West Philippine Sea nun. At kayang-kaya nating gwardyahan. At isa pa pong barko na Raha Lacandula. At meron din tayong mga corvettes, yung mabibilis na barko. Barko siya, hindi siya kalaki ang barko, pero mabibilis siya kasi pandigma siya. Corvettes kung tawagin sa Ingles. Meron tayo nung mga pito noon na BRP Andres Bonifacio, PF-7, Philippine Navy. Meron tayo doon. At meron din po tayo na secret program named the Santa Barbara Project. Meron din tayo doon. Missile po yung Santa Barbara Project na yan. At napakarami pa pong iba. Sayang po, di ba? Sana naabutan pa yan ng mga next generation na katulad ko at ng mga susunod pa sa akin. Sayang. Pero buti na lang umupo si President Duterte at unti-unti niyang ibinalik ang AFP modernization at nagdagan ng ating mga kagamitan pandigma na sapat para depensahan ang ating bansa. Pero malayo pa tayo dyan. Sayang talaga. Pero guys, ito, panoorin nyo to para magulat kayo sa mga nagkaroon pala tayo ng ganito nung unang panahon ng ating lolo, former President Ferdinand Marcos Sr. Ang galing, ako namangha ako sa nakita ko. Dati pala tayong napakalakas at hindi pwede tayo tapak-tapakan. Na nang umupo ang mga dilawan ay nilugmok tayo sa kumuloy na dilaw. Naghirap ang Pilipinas at nawala ang ating mga pangdepensa ang kagamitan laban sa kaaway. Sige guys, panoorin nyo muna to.